Kakasuhan daw po si PBBM. Question mark. Yan po ang ating aalamin ngayon. Kasi lingid naman sa kaalaman ng nakararami na ang sinisisi nila sa hindi natuloy na prayer rally ng hakbang ng mga ng hakbang maisog ay si PBBM. So sinisisi nila na pakana daw po ito ni PBBM. Kung kaya't mayroon akong narinig na news kanina na mayroon daw po silang kakasuhan. So ngayon, ang napasok sa isip ko, kasi 'di ba kakasuhan, kasi 'di ba na-cancel itong hakbang ng maisog, tapos ang iniisip nila na salarin ay si PBBM. So meaning to say ba, si PBBM ba ang kakasuhan nila? Yan po guys ang ating aalamin. So ngayon nga po guys, galit na galit ang grupo ni Digong, ang hakbang ng mga diputa, kasi hindi po guys natuloy ang kanilang prayer rally na kung saan magbabanggit na naman sila na si PBBM ay bangag, si PBBM ay adik, 'di ba? So ngayon hindi nga po guys natuloy ang kanilang hakbang ng mga paninira. So ngayon, napagtripan na naman nilang sisihin itong si PBBM kahit pa yung may-ari hindi sila pinayagan. Pribadong lote po yun. Hindi po yun government na property. So yung may-ari, meron pong karapatan na tumanggi. So ngayon na tinanggihan sila ng may-ari, galit na galit sila. Gusto nilang manakit, tapos ang sisi nila kay PBBM. So ngayon na magkakaso sila, we do not know kung sino yung kakasuhan nila, kung yung may-ari, kung yung governor, or yung mayor, or si PBBM. So ito na nga guys, meron akong narinig na balita na itong administrasyon daw ay masyadong mapagmalabis. Agree ba kayo guys na mapagmalabis itong ating administrasyon? Para sa akin guys, kung usapin lang naman din ng pagmamalabis ang tinutukoy dito, mas mapagmalabis itong ginagawa ng grupo ni Digong, kasi talagang literally na demolition job. Literally na black propaganda ang kanilang ginagawa. Every time na mayroong prayer rally, wala tayong marinig na maganda pakinggan sa tenga, bagkus ang naririnig natin puro panlalait. Diba? Nilalait nila si PBBM. Inaalipusta nila si PBBM, si First Lady, at yung buong administrasyon. Bukod pa guys sa panlalait, panghusga, pangalipusta, mayroon din silang ginagawang sedition, rebellion. So ngayon, sino yung mapagmalabis dito? Diba? Tapos ngayon guys na hindi natuloy, magkakaso kayo, mga pikon. So ngayon nga po guys, ito, panoodin natin ang balita kung sino nga ba ang kakasuhan nila. Kasi hindi ko pa ito napanood Nakita ko lang yung title na meron daw kakasuhan. So ngayon, pakinggan natin. Mga humaran sa maisog rally sa Bustos, Bulacan, kakasuhan, hakbang, suportado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si MJ Malihar sa report. Labag sa saligang batas ang pagharang ng Bustos LGU sa maisog rally. Okay. LGU. LGU yung kanilang tinutukoy dito guys. Nalabag daw ang ginawang pagharang ng LGU. So, meaning to say, yung LGU, yung kakasuhan nyo? Okay, pagpatuloy natin. Alam mo na sa konstitusyon yan, mabigat yan, to peaceably assemble for redress of grievance. It is a constitutional right of everybody, and you just cannot violate it. Kasi magkakaroon ka ng kaso niyan at ang hatol niyan is dismissal from the service. Kaya ang organizers, pinag-aaralan na ang pagsasampa ng kaso sa lahat ng mga humarang sa aktibidad. Suportado naman ito ni dating Pangulong Duterte. Ako, dumaang presidente. Hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Nung mayor ako, hindi ko ginawa yan sa buhay ko. Yung mayor lang daw siya, hindi niya ginawa yan. Huwag kayo maghanap ng sakit ng ulo. Kasi pag napailan kayo ng kaso, si Marcos hindi tatagal dyan. Balang araw bababa yan ang kaso ninyo, sarili ninyong sakit ng ulo. Yan, nagbanta. May pagbabanta si Digong. So ngayon, ang kakasuhan is yung mga humarang, which is yung LGU nga daw. Yung local government doon sa sa Bulacan. So sino nga ba yung yung LGU doon, which is itong si Fernando.
So si Fernando ba yung si Gov Fernando ba yung nyo, yung kakasuhan nyo? Si Mayor din ba yung kakasuhan nyo, yung chubby na mayor? Yun ba? Alam nyo guys, ayaw nga sa inyo, 'di ba? Tingnan nyo yung may report, 'di ba, na meron daw pong kakapasok na balita, 300 katao, mga civilian. Guys, civilian, hindi pulis yun Meaning to say, pag civilian, it only means na yung mga tao talaga ayaw sa inyo. So, bakit yung pinipilit? Siguro natimbrihan na ata, guys, ng mayor na baka magkagulo. Kaya nga, hindi na nila kayo binigyan ng permit. So, bakit may nasama ninyo? Bakit nyo kakasuhan? And beside, yung private property na yan, hindi naman sa gobyerno yan, sa may-ari yan. So, yung may-ari, mayroong karapatan na tumanggi. Diba? Mayroong karapatan na tumanggi. So, bakit kayo galit na galit? Eh, dibilhin nyo kung gusto nyo. Diba? Ang may-ari, mayroong karapatan na umuo, mayroong karapatang tumanggi. Bakit hindi nyo na lang irespeto? At besides, sabi nga din dito sa balita, diba? Kita nyo to? Panood ko sa inyo. Yung sinabi nila na mayroon daw kakapasok na balita. To. May pumasok na data ngayon lang, 300 plus ang may mga hawak na mga tubo at mga pamalo na i-deploy sa area sakaling pumasok at natuloy ang rally ngayong hapon. At ito po hindi naka-uniforme, mga civilian. Ang sabi ng ating source doon, mga tambay, mga tricycle driver, mga tricycad na pinaarmasan at pinuntuhan. Alam na natin kung sinong involved dito. LGU, at ang binanggit kanina na congressman at ang kanyang kapartner at pati na po ang PNP, tinolerate nila ito. At nakahanda na sila na sakaling matuloy pa ang pagpasok doon ay magkakaroon ng pukpukan at marahas na pagtataboy sa mga mapayapang magtitipon sa Bulacan. Okay. Grabe naman na makapagbintang agad kayo na involved yung LGU dito. So, ang binanggit niya guys, 300 katao, merong mga dalang pamalo. Mga civilian, tricycad, mga tricycle driver. So, meaning to say, ayaw nga sa inyo ng mga tao. Diba kasi kung pulis yan, literally, LGU yung sisisihin kasi may ordinansa. Eh, pero tao Diba? Tapos, isa-segue nyo na lang na involved ang LGU dito, which is wala namang alam ang LGU sa ginagawa ng mga tao dyan. Yung mga tao mismo ang nag-aaklas, ayaw naguluhin ninyo ang Bulacan. So, siguro, alam na din ata ng LGU or ng mayor dyan na baka magkagulo. Kasi di ba solidong suporta yung Bulacan kay PBBM So, baka magkagulo. So, iniwasan. Di ba kaya hindi na kayo binigyan ng permit, tapos ngayon mapagpumilit kayo. Tapos ngayon, pag mayroong nangyari rambulan sakitan dyan, isisisi nyo kay President Marcos. Di ba? Utak na lang utak nyo may mga ubo. Tapos ngayon na pinigilan kayo, kasi baka merong sakitan na mangyayari, galit na galit kayo sa ating presidente. Kakasuhan nyo yung LGU or yung president, kasi si president lang naman yung, di ba, yung pinagbibintangan nyo, nakagagawan nyo to. Ang sabi niya, lahat daw ng humarang, kakasuhan. So, di ba, ini-insist nyo na si PBBM ang humarang, so bali, kasama si PBBM sa kakasuhan ninyo. Tama ba? Utak nito guys, may mga ubo. Utak nito may mga ubo. Grabe. Tingnan nyo guys, Tingnan nyo. Tingnan nyo mga pag-uugali nila. Ang sasama. Mga salbahis. Diba? Ang sasalbahis nyo. Bago-bago din kayo pag may time. Hindi yung ginagaya nyo na yung ugali ng poon ninyo, ng patron nyo. Anyway guys, yun po. Kakasuhan daw nila yung mga kasabwat sa pagharang dito sa gaganapin sana na naudlot, na nausog, na prayer rally doon sa Bulacan. Anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.